What's up mga ka-farmer? Nandito na naman tayo sa farm natin. So, welcome ulit sa mini vlog natin ang mga ka-farmer. So, kasi ngayon na week na to, start na ulit tayo mag-breed. So, tayo today. Mag-i-inject tayo ng mga vitamins, tsaka prepare natin yung mga materials natin. Basta ngayong week na to, start na tayo mag-breed para maka-produce na ulit tayo ng mga good quality of chicken. So, na-prepare na kasi yung breeding fins. Na-prepare na din yung mga brooders natin. So, yung incubator din natin, okay na. Na-prepare na din natin. So, agenda today is, yun, magdala ako ng mga gamot para sa mga materials natin, pakita natin. No? So, ito yung mga basic natin kailangan pag mag-breeding tayo. No? Before tayo mag-load, before natin i-load yung mga hens at rooster natin para mag-breeding na. So, inject tayo ng ito, Bilamil. So, depende sa laki ng manok, yung i-inject natin. So, ito, tutulong kasi ito magpa-fertile ng mga manok natin. So, based on experience, ito talaga yung ginagamit namin. No? So, for male and female namin, yung mga hen rooster namin. So, ito naman, ito yung ginagamit namin pag may sakit yung mga manok. Ini-inject namin pag may sipon, kahit anong sakit. So, ito, astig na pang-purga. So, para ma-prepare yung mga manok. Ito mga basic kailangan ng start ng breeding. No? So, yun. So, nag-collect tag itlog. Igray nagkuhag itlog na yung mga collection sa itlog. Kita anda. So, sample eggs natin. Ito mga ka-farmer, no? Nalipat na natin. Kasi sa previous na vlog, andun pa sila sa naghahakot pa tayo ng mga manok natin. So, dito na sila. So, pakita natin kasi yung sabi ko, pakita natin yung mga quality ng mga manok natin. So, ito, we have here po, Shamo Cobra. Ito yung Cobra natin. For upgrade po to. Ginagamit namin for upgrade. So, ito naman, yung Indio Gigante natin. Ito yung price possession ng farm. Ito yung talagang may pagmamalaki ng farm natin. Ito. Yan yung IG Indio Gigante. So yan yung pinaka malaking breed na manok. So one of the biggest chicken in the world, no. Produce tayo nito, no. Tapos siguro by the end of this year meron na tayong may bebenta ng mga trio na Indio Gigante. Ito yung mga sample natin. Ito yung mga magandang Rhode Island Red natin. So from Davao to. Galing Davao to. Yan. Rhode Island Red. Dark mahogany. Yan. Ito. Rhode Island Red. Same pa rin. For meat production. So, etong area na to, ito yung plano ko sa layer. Pero for the meantime, ginawa naming lagayan muna ng mga broodcock namin, yung mga laki na mga lalaki. So, sa kabilang free range naman, eto man, lapit na kasi tayong magpakain sa kanila. So, yung iba andun pa, sa malayo. So, yun. Medyo maingay ngayon mga ka-farmer kasi dito yung ibang mga tao natin.
Monday na Monday, pero ang umiinom. Start your day. Start your week with a beer. After, maya-maya, lipat tayo mga ka-farmer. Kasi, pakain tayo and then mag-i-inject tayo ng vitamins para ready to breed na sila. No? So, start na tayo mag-breed ngayon week na to. So, yun. Tips lang. Kakasabi ko lang kanina. Tips lang for breeding. Make sure na fertile or healthy yung mga materials nyo. Like for example, yung broodcock nyo, yung hen nyo, yung rooster nyo, healthy sila. No? Yung, hindi yung lumalagas yung balhibo, mga ganun. Then, healthy sila. And then, inaano din natin ng mga vitamins before natin i-load para ma-ano natin, ma-secure talagang fertile, hindi tayo masasayangan sa panahon. Maganda yung pagka-breed nila. Tapos maganda din yung labas ng mga chicks nila. Hindi tayo magkakaproblema. So yun, tips yun, no? Make sure na maganda at healthy yung breeding materials nyo. Huwag kayong like, pwede na to i-breed kasi medyo malaki na, nangingitlog na yung babae. O ganun. Try to make sure pa hindi masayang yung oras, hindi masayang yung effort, at hindi din masasayang yung pera natin pag magkasakit sila kasi na-breed sila na hindi sila healthy. So, things to consider lang yun mga ka-farmer. So, lipat tayo sa kabilang farm natin. Kabilang free range pala. So, ready na tayo pakaon sa mga manok. So, kani yung Azola plus commercial feeds. Ayan. Ako dana ko. Ay, soda. So, yun lang yung routine natin every morning, pakain. Afternoon, tubig. Tapos sa hapon, ito na. Yung iba doon pa. Ang takaw naman. Takaw ng mga manok na to. Ito. Kung saan ako pupunta, sama din. See? Kung saan yung pakain, dun sila. See? Ayan. Ito na, lalagyan na. Ayan. Dito yung iba. Yung iba dito. So, ang Azola nakakatulong talaga. Kailangan talaga yun. Tips din natin yan. Kailangan talagang may alternative para hindi naman tayo malaking gastos sa feeds nila. So, recap natin mamaya ang mga tips natin sa manukan, no? Inject tayo, no? Separate natin yan. Nagbilin ka nila, Gray? Maglawg. Okay, selection time. Select na. Yun yung mga select natin ang mga breeding materials na babae na hen natin. Select na yung handler natin. Mga Black Ocelot, Rhode Island Red,
pwede. Asa dahil pagkita gani? Asa lagi pwede? Dayon pa sa mga tagak ng ubang nga balahibo. Hindi ng ubang nga balahibo. Sakit pa din siya, mudaga na siya, ugupahan na siya. Lakit. So mo na angay tanawon. Pero mga bayi nga tanaw na po, pwede na. Translate natin yung sabi ng handler ko. Talagang check natin yung balahibo talaga ng manok. If ready na ba, healthy ba, yun yung talagang pang good material na mga manok for breeding. Hindi pwede na, yan, matanda na yung manok na ready for breeding na hindi. So yun, talagang chine-check natin para naman maka-produce tayo ng good quality chickens, mga ka-farmer. .5. Gagong eh. So, nag-selection, nag-inject, purga sunod. So, i-load ni. Sa sunod balik na to. Ready na ni sila. Ligoon pa man eh. So, recap na to ang sa video. Ang tips na to, first kay yun, ready dapat yung pang breeding materials natin. Dapat yung balahibo nila, yung healthy talaga yung chicken para before natin sila i-breeding. Second, dapat maraming tubig, may tubig talaga sila. Pakain, yun talaga importante kahit wala pang vitamins, okay lang yan basta may tubig tsaka pakain. And then third, ito, yung facility. I-make sure talaga na yung safe din sila. And then para hindi sila maano ng mga katulad ng ahas, kahit ano pang mga pwedeng gumalaw sa kanila. So, yun lang yung mga tips din binigay ng handler ko. Yun yung mga magandang tips kasi talagang master na talaga yung handler ko sa ng manok, pag-aalaga ng manok. So, dito muna tayo. I-end muna natin yung video, yung vlog natin. So, sa next video natin, maglo-load na tayo. Kasi magiging ready na sila for breeding. So, kita natin, baka may collection tayo ng itlog. And then, explain din natin paano magpa-hatch. Ilang days ba sa incubator, ilang days ba mag-candle, ganong bagay. So, salamat mga ka-farmer and happy farming.